Bago po tayo makumpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, sa inyong pagbigay sa amin ng isang panibagong araw upang magtipon po kami sa inyong harapan at makinig ng inyong banal na salita. Samahan niyo po kami sa aming banal na gawain ito. Nawa pagkalooban niyo po kami ng kalakasan at kaaliwan sa pamamagitan ng salita mo at pakikitungo sa bawat isa. Malapit na po yung summer retreat na 2026 na gaganapin po namin sa inyong dakilang pangalan. Naniniwala po kami na maraming naliligaw na kaluluwa ay makakasama at maliligtas sa itong dakilang gawain. Nawa lahat po ng mga kapatiran ay sumali sa itong dakilang gawain upang makita po namin kung paano kumikilos ang Panginoon sa amin, kung gaano kahalaga po yung sakripisyo po ng mga kapatiran, pawis at yung pagod na ginagawa ng lahat ng mga kapatiran ay naniniwala na gagantimpalaan po ng Panginoon sa inyong kaharian. Mula sa simula hanggang sa katapusan ng itong oras, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesus Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia, Roma chapter 8, verse 1. So Roma chapter 8, verse 1. So maraming bakante po dito sa harap, kaya yung mga nasa likod po, sana occupy po muna sa harap. Okay. So, pwede po dito. Yung upuan po sa harap muna, i-occupy po natin sa linggo para sa mga hahabol po, para makaupo sila sa likod. Okay. Walang bayad dito, walang additional payment. So Roma chapter 8 verse 1. So isang talata lang po, basahin po natin. Roma chapter 8 verse 1, isang talata lang po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayon nga'y wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. So ito po yung topic po natin last Sunday, last Lord's Day. Wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Sa Tagalog Bible po, maiksi lang po yung verse 1. Wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Pero sa ibang version po, may additional na part dito. Sa New King James Version, ulitin ko po, babasahin ko po. So, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So ito po yung complete para maintindihan po natin ng mas malinaw. So kailangan din po natin idagdag po itong part. So who are in Christ Jesus? Who are in Christ Jesus? Sino po ito? Una sa lahat, yung mga naligtas. Yung mga na-save, yung mga naipanganak na muli sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sila po ito, who are in Christ Jesus. Pero may additional part, who walk according to the Spirit. Okay. Ito po, isusulat ko po. So those who walk
So according to the Spirit. Not according to the flesh. So, ito din po, yung mga na kay Kristo Jesus. Kailangan din po natin isama po sila. Hindi lamang na save. Yung salvation po yung dapat mangyari una, salvation. Okay. Kaya halimbawa po, lahat po ng mga kapatiran po dito, na-save po ba tayo? Naipanganak na muli ba tayong lahat? So, parang tatlo lang. Tatlo lang na-save. Nalungkot po ako. So, lahat po ba ng mga kapatiran dito na-save? Nasa kay Kristo Jesus tayo. So, yun po yung dapat sure tayo. So, parang sa loob ng barko ni Noe. So, sa loob ng barko ako. Kaya yung tubig ng baha ay hindi umabo sa akin. Okay? So, kapag nasa loob na barko, safe na sila, ligtas na sila, so hindi natakot sa baha dahil nasa loob na sila ng barko. Pero yung mga nasa labas ng barko, so takot na takot sila sa baha, malakas na hangin, kapag konting problema, nagiging panic po sila dahil nasa labas po sila ng barko. Kapag konting pagsubok, so minsan po, doon po masyadong apektuhan po tayo ng mga konting pagsubok, konting alo sa dagat, konting mga problema, o konting pag-uusik. So kaya check-in po natin yung ating sarili kung nasaan ako. Sa loob ba ako ng barko o sa labas pa din ako ng barko? Okay? Kung nasa labas pa rin, ay ganun po yung buhay ng isang unbelievers. Okay? Pero kung nasa loob na kay Kristo Jesus, so ito pong Roma chapter 8 po ay napakahalagang chapter po para sa ating Kristiyano dahil dito po may pangako ng Diyos, may promise po ng Diyos dito. Tapos kahit mahina pa tayo, so chapter 8 verse 26 po, chapter 8, verse 26. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ganun din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, unit ang Espiritu mismo ang namamamagitan na may daing na hindi may pahayak. So, napaka-blessing po itong verse. May tumutulong daw sa atin. May tumutulong daw sa atin, sa ating kahinaan. Ibig sabihin, alam ng Diyos na mahina tayo. Alam ng Diyos na mahina tayo. Kapag mahina, so madalas, natitisot. So, madaling natitisot, madalas nangihina, bumabaksak. Alam ng Diyos na mahina. Yung weakness, tumutulong sa ating kahinaan. Okay. So, yung kahinaan po ay hindi po itong malaking problema dahil normal po yan. Okay? Normal. Para kanino namatay Kristo Jesus? Para kanino? Para sa mga mababait o para sa mga masasama? Okay. So, tingnan po natin. Roma chapter 5, verse 6. So, Roma chapter 5, verse 6 hanggang 8 po, 6, 7, 8. Babasahin ko po ito dahil pagod po kayo. Sapagkat noong tayo ay mahina pa, sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama.
sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao ay mamatay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat alang-alang sa isang mabuting tao marahil ay may ang ahas mamatay. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Si Kristo ay namatay para sa masasama. Ibig sabihin, alam po ng Diyos na masama tayo. Ito po yung kalagayan po natin. Masama tayo at mahina tayo. So, kaya ang tinatawag ng Diyos sa mga tao, hindi po yung mga mababait. Dahil alam ng Diyos na walang mabait. Kunwari lang silang mabait. Okay. Yung totoong kalagayan ng lahat ng mga tao ay masama at mahina. Okay. Kaya madalas bumakbaksak po tayo sa mga pagsubok and tukso ng salibutan. So ito po yung tinatawag na good news, magandang balita, dahil si Kristo Jesus ay namatay para sa masasama katulad ko, para sa mga makasalanan katulad ko. Okay? Verse 7, sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao ay mamatay alang-alang sa isang taong matuwid. Okay. So, bihira daw yung tao na mamatay para sa matuwid. Kahit para sa matuwid, so mahirap mamatay para sa kanila. Kahit matuwid sila, mabait sila. Kahit mabait ito, kahit matuwid po ito, pero mahirap mamatay para sa kanila. Bihira. Pero kung ito po ay masama, okay, kriminal, nasa kulungan siya lagi. Okay. Paano mamatay para sa kanya? So, imposible po ito, imposible. Kaya sa ating pag-ibig po, sa pag-ibig po ng tao, so mahirap mamatay para sa isang masama. Anong sinasabi natin pag nakita po natin yung mga masasamang tao? Ano pong sinasabi po natin sa mga masasamang tao? Okay? Grabe ka. Okay? So, ang Diyos ang bahala sa iyo. Ganun po yung mga judgment o husga po natin sa mga masasamang tao. Okay? Ganitong tao, hindi pwede sa langit. So, masama sila . Ganun po yung mga judgment po natin sa mga masasama. Pero ang Diyos po ay iba. Okay? Namatay ako para sa iyo. Kahit masama ka, hindi ka matuwid, kahit puno ka ng kasalanan, pero namatay ako para sa iyo. Ito po yung pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ibang level sa pag-ibig po natin. So, yung pag-ibig po ng tao ay give and take, di ba? Give and take. Conditional. Dapat may kapalit. Pero yung pag-ibig ng Diyos ay unconditional, para sa lahat ng tao and para sa lahat ng panahon. And then yung pag-ibig ng tao ay kapag tuloy-tuloy makulit. Anong sinasabi natin? Pag tuloy-tuloy masama. Pag tuloy-tuloy matigas yung ulo. Anong sinasabi natin? Pagod ako sa iyo. Sumuko ako sa iyo. Ganun po, di ba? Hindi po consistent yung pag-ibig ng tao. So, nagsasawa po yung ating pag-ibig sa kapwa. Pero yung pag-ibig ng Diyos ay hindi magsasawa. Yung pag-ibig ng Diyos ay hindi sumusuko sa atin. Yung pag-ibig ng Diyos ay hindi umaalis po sa atin. Nandyan pa rin lagi. So, another level po ito, yung pag-ibig ng Diyos. Kaya, doon po sa cross, verse 8, pinatutunayan ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kaya dito po, naligtas po tayo sa ganitong pag-ibig ng Diyos. And then, Roma chapter 8, balik po tayo sa Roma chapter 8.
Yung sana po malidaw po ito sa ating lahat. So, masama. So, namatay po si Jesus para sa masama. Namatay po si Jesus para sa masasama. Okay? Kaya nasave po tayo sa ganitong pag-ibig. And then bilang isang Kristiyano po, bilang isang anak ng Diyos, anong sabi dito? Mahina pa. Mahina pa tayo. Mahina pa. Hindi po tayo perfecto. So, mahina pa. Okay? Kaya ligtas na po tayo, pero marami pa kulang. Marami pang kulang. Kaya anong sabi dito? Sino po yung tumutulong sa atin? May katulong, Holy Spirit, ay tumutulong sa atin. Holy Spirit. Kaya kung hindi po natin alam patungkol sa Holy Spirit, so bagsak tayo. Hindi kaya natin labanan ang kaaway natin. Kaya sa Roma chapter 8 po, nakikita po natin dito, dalawang kaaway. So, yung unang kaaway ay inside. So, inside. And pangalawang kaaway ay outside. Inside enemy, outside enemy. Dalawang klase. Okay? Yung inside, yung kalaban, kaaway sa loob, sino po ito? Sariling flesh. Okay, flesh. Okay? Ito po yung flesh. Yung sariling pangnanasa ng laman. Dahil nasa laman pa tayo. Habang nasa laman pa tayo, hindi po tayo libre sa itong mga pakikipaglaban sa dalawang kalaban po natin. Yung kalaban inside, kalaban outside. Kaya bilang isang mahinang Kristiyano, paano natin labanan itong dalawang enemy? Yung inside enemy, outside enemy. Okay? Kamusta po kayo, yung mga kapatiran? Okay? Kamusta po kayo sa inyong spiritual battle? Nananalo po kayo o natatalo po kayo? Minsan, so talo. Minsan, nalo. Okay? Mga ilang percent talo, ilang percent nanalo. Yan po yung mahalaga. Sa baby Christian po, siguro mga 90% lagi talo, mahina pa. Pero habang lumalago po sa faith, mga 50-50, okay? And 60 nanalo, mga 70 nanalo. So dapat ganun po yung changes. Sa una, so mahina pa. Pero kailangan lumago, grow. After 5 years, medyo malakas na. After 10 years, mature na. Hindi gaanong apektuhan ng pagsubok o tukso ng salibutan. Kahit nasa laman pa ako, pero hindi katulad na dati, madaling baksag agad o ganito. Hindi ako ginagamit ng Diyos. Habang tumatagal po tayo, dahil may tumutulong po sa atin. So ready po siya lagi. So verse chapter 8, kayong unang enemy, sino po yung unang enemy? Yung laman po, laman. Kaya verse 5, chapter 8, verse 5. So, chapter 8, verse 5, ito po yung inside enemy. Sapagkat ang mga ayon sa laman, nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman, subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan.
sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugot sa Diyos. So from verse 8 4 hanggang 8, ay anong paulit-ulit nakikita po natin? Laman. Yung mga nasa laman. Yung mga sumusunod, yung mga lumalakas sa laman. Puro laman, di ba? Laman. Kaaway ng Diyos. Yung mga nasa laman ay nakatuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Kaya yung mga nakatuon, yung mga lumalakat ayon sa laman, ay laging inisip po nila yung mga bagay ng laman. Yung bagay ng laman, alam po natin, bagay ng laman. Yung related sa ating body. Okay. Yung buhay dito sa lupa. Buhay dito sa mundo. Yun po yung bagay ng laman. So doon po natisot po si Adan, si Eva, di ba nung alam to natin yung storya sa Garden of Eden, kung paano po natisot si Eva. Okay? Yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. So magandang, masarap kainin, mabuting kainin, parang magiging matalino ako diyan. Kaya, so kinain. So, pag-isipan po natin saglit, sa Garden of Eden, so bakit kailangan pa isang bawal na bunga? Sa tingin niyo po? Yung mga nanay-tatay dito, meron po ba nanay-tatay dito na may pagkain na bawal sa bahay? Sinasabi po ninyo sa mga anak, pwede ka kumain lahat sa loob ng bahay, pero isang bawal. Meron po ba gano'n? May alak sa inyo? May isang pinagbabawal ng bunga. So, isipin po natin kung anong purpose ng itong bunga. Okay. Bakit kailangan pa isang bawal na bunga sa halaman ng Eden? So kung wala, mas maganda, di ba? Enjoy. Mag-enjoy lahat. Mag-enjoy lahat. Okay. Anak, mag-enjoy ka. Lahat ng bunga dito sa halaman ng Eden. Bakit kailangan pa isang bawal? So, napakahalaga po yung meaning doon. Yung pinagbabawa ng prutas po ay reminder sa kanila na ang Diyos ay mayari ng buhay nila. Sino po yung mayari? Diyos po ang mayari, hindi po yung tao. Yung lahat ng ibang mga bunga ay, yun po yung biyaya ng Diyos. Ibinigay ng Diyos sa kanila, so para mag-enjoy sila. Pero isang bawal, sa pamamagitan ng isang prutas na bawal, gusto po ng Diyos ipalam sa kanila, anak, ako ang mayari sa buhay mo. Ikaw dapat sumunod sa akin. Dapat makinig ka sa aking salita at sumunod ka sa akin. Ako ang mayari sa buhay mo. Hindi ikaw. Hindi ikaw. Ganon din po sa every Lord's Day. Bakit kailangan pumunta po tayo sa church every Sunday? Bakit kailangan? Busy tayo sa pag-aaral, busy tayo sa trabaho. Bakit kailangan pa Lord's Day? Nandito po tayo. Every one day, 1 week, 1 day. Okay? Ay, Pastor, meron din Wednesday sermon. O maraming mga schedule. Alam ko, pero yung pinaka mga basic, Lord's Day muna, Lord's Day. Every Lord's Day. Nandito po tayo. Sa pamamagitan ng pagtitipon, pag pumunta po tayo sa church and makinig ng salita ng Diyos and share ng
testimony, ano po yung inisip po natin? Ang Diyos ang mayari sa buhay ko. Hindi ako ang mayari. Okay. Ang Diyos ang mayari sa buhay ko. Yun po yung iniisip po natin dito. Okay. Habang nag-aaral po tayo ng words of God, nakikinig ng words of God, di ba habang busy po tayo sa mga gawain sa buhay, so nalulubog po yung ating isip doon. Busy, pagod, okay? Kaya may struggle po, may stress. Kaya habang maraming mga stress po doon, minsan nawawala po yung isip sa atin na ang Diyos ang mayari sa buhay ko. Parang ako ang mayari. My life. Parang I am the owner. So, hindi po yun, hindi po. Kahit may kanyang-kanyang buhay po tayo, okay, hindi dapat makalimutan po natin na ang Diyos ay mayari sa buhay ko. Okay. Siya po yung hawak sa ating buhay. Huwag po natin gamitin si God para sa atin. Kailangan po tayo gamitin ng Diyos para sa Kanyang kalwalhatian. So anyway, si Satanas po lagi ganun po yung mga pakilos nung tinukso tinukso ni Satanas si Jesus. Ganun po yung mga temptation po ni Satanas. Okay? Gutom ka. So ipag-utos mo sa itong bato para maging tinapay, gutom ka na. Pero anong sabi ni Jesus? Okay? So nasusulat. Ginamit po ni Jesus yung Bible sa Lumang Tipan, sa Deuteronomio. Nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa salitang lumalabas sa bibig ng Diyos, nabubuhay ang tao. Flesh and spirit. Okay? Flesh ay kumakain, nabubuhay sa tinapay. Flesh. Nabubuhay sa pagkain, kanin. Nabubuhay sa magandang kondisyon dito. Yun po yung hinahanap ng flesh. Mas komportable ang sitwasyon, yung mga sitwasyon, mas magandang sitwasyon, mas magandang kondisyon. Yun po yung hinahanap ng flesh. Pero sabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ano po ito? Meron po tayong spirit na kaawangis ng Diyos. Ang spirit po ay mas mahalaga. Yun po yung pinakabuhay natin ay nabubuhay sa salita ng Diyos. Salita ay tunay na pagkain. Kaya yung mga taong sobrang busy sa hanap buhay, ay mahirap ito maintindihan. Ay kailangan yung tinapay ang pagkain para mabuhay. So ano ba yung salita? Anong salita? Ganun din po kaya from Genesis to Revelation, ganun po yung mga tukso ni Satanas. Puro laman. Yun po yung tukso ni Satanas, laman. Magandang tingnan, mabuting tingnan, masarap tingnan. Okay? Parang nakikita po natin sa social media. Okay? Ano po yung nakikita po natin sa social media? Pag kumain tayo ng masarap, picture agad, di ba? And then, posting. Ay, ganito. Pag pumunta ka sa magandang lugar, picture. Post. Pag maganda ka, selfie. Kasi yung iba, pangit. Ako yung maganda. Yung magaganda, puro magagandang tingnan, masasarap ng tingnan, yung mabubuting tingnan ay pinopost po natin sa social media. Yung Christian po ay mag-ingat po tayo sa ganong mga bagay. Sa ganong mga takbo ng mundong ito, ay kailangan po natin iwasan. Dahil alam natin ang Diyos po ay tumitingin sa ating puso. Yung tao tumitingin sa labas lang. Pero ang Diyos ay tumitingin sa ating puso. Okay. Ang mahalagang tanong, sino ba ang mayari sa buhay ko? Ang Diyos po ay
lumikha sa akin. Siya po yung gumawa sa akin. Kumikilos po siya sa buhay ko. Kailangan po natin hanapin yung kanyang kalooban, yung kanyang kaharian, yung kanyang katuwiran. So, Romans chapter 8, verse 9. Di ba from verse 5, 6, 7, 8 po, nakikita po natin yung laman, di ba? Laman. Yung laman ay kaaway ng Diyos, kalaban ng Diyos. Pero from verse 9 to 11, tingnan po natin dito, 9 to 11. Kung kayo ay wala sa laman, kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Yung una sa lahat, yung Espiritu ng Diyos ay nananatili sa atin. Okay? Sa lahat ng mga Kristiyano po, sino daw nananatili po sa atin? Holy Spirit. Ito po yung mahalaga po. Sa lahat ng mga taong ligtas, okay? Sa lahat ng mga taong ligtas, so yung dating laman, yung pangnanasa ng laman, ay nandyan pa rin. Yung pagnanasa ng laman ay inside enemy, nandyan pa rin. Kaya doon po tayo nanghina, bumabaksak. Nandyan pa rin. Pero sa lahat ng mga Kristiyano po, yung Holy Spirit, ito po yung Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo, Banal na Espiritu. So, iba-ibang pangalan, pero the same concept, same meaning. So, yung Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo, Banal na Espiritu, lahat po ay yung same, ay nasa atin. Okay. Kaya ito pong dalawang pagnanasa po ay nagkikipaglaban. So sabi po verse 9, sino man walang Espiritu ni Kristo. Sino mang walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Anong ibig sabihin? Kung walang Espiritu ni Kristo, ligtas po ba siya o hindi? Hindi ligtas. Okay. Yung mga hindi pa ligtas, wala pa po silang Holy Spirit. Yung Holy Spirit po ay bumaba kapag noong nakinig po tayo ng Ebanghelyo, naunawaan po natin yung salita ng Ebanghelyo, doon po bumaba po yung Holy Spirit. So pumunta po tayo sa Ephesians. Chapter 1, verse 13. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, kayo na sumasampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Okay. So kahit hindi natin naramdaman yung Holy Spirit, ay nasa atin po yung Holy Spirit. Kung ligtas na kayo. Ligtas na. So, naramdaman ba natin yung oxygen? Naramdaman po ninyo yung oxygen? Parang hindi natin naramdaman yung oxygen. Pero kung walang oxygen, anong mangyari? Patay agad. Within 5 minutes, 5 to 10 minutes patay. Naramdaman po natin yung ikot ng earth sa araw. Hindi natin naramdaman. Okay? Yung ikot, ang bilis ng takbo. Okay? Yung ikot, hindi natin naramdaman yung ikot ng earth. Okay? Sariling mga ikot and pag-ikot sa araw. Hindi natin naramdaman. Pero nangyari po yun. Nangyari.
Yung Holy Spirit po, kahit hindi po natin naramdaman, so sa lahat ng mga Kristiyano po ay kumikilos and gumagabay, tumutulong po sa atin. Minsan, kapag nakasala po tayo, kapag gumagawa po tayo ng mga bagay na hindi nararapat bilang isang Kristiyano, doon po, lumalakas po yung boses ng Holy Spirit. Anak, mali yan. Hindi pwede dapat. Kapag natisot po tayo sa tukso ng salibutan, kapag nakasala po tayo ng sadya, okay, mayroon pong kasalanan sinasadya, mayroon pong kasalanan na hindi sinasadya. Yung sinasadyang kasalanan, malaking kasalanan po yun dahil alam mo na mali yun, pero tuloy pa rin. Okay? Sinasadyang kasalanan, doon po, lumalakas po yung boses ng Holy Spirit sa ating puso. Okay? Kailangan pagsisi po natin. Kailangan pagsisihan po natin yung ating mga ginawang kasalanan araw-araw. So, para sa fellowship po natin sa Holy Spirit. Kailan po ba malakas po yung mga aliw ng Holy Spirit? Kapag dumaan po tayo sa mga kapikatian o pag-uusig o malaking pagsubok. Kapag po dumating po tayo sa malaking pagsubok o kahirapan, okay, may aksidente o may sakit, so nagiging desperado po yung ating puso. Bumababa yung ating puso, doon po lumalakas po yung aliw ng Holy Spirit. Anak, nandito ako kasama mo. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para tumulong sa iyo. Kaya meron pong ganong panahon na mas malinaw po sa atin yung pakilos ng Holy Spirit, pagsabi na paggabay ng Holy Spirit, pero sa normally. Habang kumakain, naramdaman pa ba natin yung Holy Spirit? So parang nakalimutan. Habang natulog, parang kalimutan. Pero nandyan pa rin po yung Holy Spirit, gabay ng Holy Spirit sa ating lagi. So dito po, nakarinig ng salita ng Ebanghelyo ng salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng Holy Spirit. Tinatakan. Yung may stem po sa atin. So Roma chapter 5, verse 5. Roma chapter 5, verse 5. So Roma chapter 5, verse 5. Hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. So, balik po tayo sa chapter 8. So, chapter 8, verse 9. Kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Siya ay hindi sa Kanya. Anong ibig sabihin? Siya ay hindi sa Kanya, hindi siya ligtas. Hindi pa siya na-save. Siya ay hindi sa Kanya. Kaya, ibang mayari. Yung mga taong ligtas, sino po yung mayari? Ang Diyos ang mayari. Pero yung mga taong hindi pa ligtas, sino pong mayari? Okay. Si Satanas. Kaya hindi sa Kanya, ito po ay ibig sabihin, hindi pa ligtas. Kaya lahat po ng mga na-save po, lahat po ng mga taong ligtas, mayroon pong kasamang Holy Spirit. Verse 10, at kung si Kristo ay nasa inyo, katawan ay patay dahil sa kasalanan, ngunit ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Verse 11, ngunit kung ang Espiritu niyang bumuhay na muli kay Kristo, Jesus na nananatili sa inyo, okay,
Siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawan, may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Sa pamamagitan ng Holy Spirit na naninirahan sa inyo. Yung Espiritu ni Kristo, Espiritu ng Diyos, yung Banal na Espiritu, the same. Lahat ito. Verse 14, basahin po natin, 3, 2, 1. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, siya ang mga anak ng Diyos. Okay? Ito po yung pag-asa po natin. Mahina pa tayo, mahina pa, kaya hindi tayo marunong mag-pray. Mahina pa tayo, hindi tayo marunong manalangin kung ano ang dapat nating sabihin sa prayer. Pero sino po yung tumutulong sa atin? Holy Spirit po ay tumutulong sa atin, kumagabay po sa atin. At pumapanubayan sa atin. Kaya, ano ang kailangan po natin gawin? Yung kailangan po natin gawin ay obedience. Obey sa kanyang guidance. Gumagabay siya sa atin. Anak, dito ka. Ano ang dapat natin gawin? Pumunta doon. Pag sinabi niya sa atin, dito ka anak, ano ang dapat natin gawin? Pag ayaw, wala nang magagawa ng Holy Spirit. Pag hindi po tayo sumusunod sa kanyang gabay, wala pong magagawa ng Diyos. Kaya dito po, kailangan po yung obedience. Obedience. May gabay po tayo. Siya po yung tumutulong sa atin. So, paano, kaya pag-isipan po natin mga ilang talata kung paano mapanubayan tayo ng Espiritu Santos. Verse 15, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pakaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pakukupkop na dahil dito tumawag tayo, Aba, Ama. Ang espiritu mismo ang nagpapatuto kasama na ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Okay? Yung assurance of salvation. Katiyakan ng kaligtasan ay galing po sa Holy Spirit. Kung nasa atin na po yung Holy Spirit, siya po yung, nagpapatotoo. Yung Holy Spirit po sa ating puso, siya po yung nagpapatotoo na ako ay anak ng Diyos. Kaya doon po, lumalabas po yung testimony. Okay? Naliwanagan ako, naunawaan ko yung pag-ibig ng Diyos, lahat ng kasalanan ko ay napatawat na, natubos na sa pamamagitan ng dugo ni Yesu Cristo. Yung testimony, salvation testimony ay galing po sa Holy Spirit. Hindi po galing sa utak. Kahit matalino po, pero kung walang Holy Spirit sa kanyang puso, so mahirap testimony. Mahirap salvation testimony dahil yung testimony po ay galing po sa puso, assurance of salvation. Galing po sa galing po sa pagpapatuto ng Holy Spirit. Anak ako ng Diyos. Kaya tawag po tayo, Aba, Ama. Amang Diyos. Verse 17 po, kung mga anak, mga tagapagmana din, mga tagapagmana ng Diyos, mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay nga, nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin naman kasama niya. So, verse 17 po, dito po, nakikita po natin, anak ka na. Kung anak, ay magiging tagapagmana. Okay. Yung anak, ay magiging tagapagmana. Tagapagmana po ay bibigyan ng gantimpala.
award sa langit. Pero may kasamang suffering. May kasamang suffering. Okay? So yun po yung magbula verse 18 po. Ito po yung patungkol po sa glory sa future, glory. Pero may another kalaban. Kalaban sa labas. Okay. Kahit na daig na natin, kahit tagumpay po tayo sa laban sa ating laman, pero meron pa pong laman sa labas. Meron pa pong kaaway sa labas, kalaban. Sino po yon? Yung salibutan, yung persecution, yung outside, yung kapitbahay, yung mga pamilya na hindi pa ligtas, yung mga umuusik sa atin. Yung mga umuusik po sa atin, yung kalaban sa labas. Verse 35 po, verse 35, ito po yung kalaban po natin sa labas. 35. Basahin po natin, 3, 2, 1. Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapikatian? O ang pag-uusik? O ang mga tagutom? O ang kabuhubaran? O panganib? O tabak? Ito po yung enemy sa labas. Kahirapan, pagsubok, kapikatian, o pag-uusik, o tagutom, kahubaran, panganib, o tabak. Okay? Lalo po sa panahon po ng mga apostol po ay matindi po yung persecution sa kanila. Marami mga maunang Kristiyano po, alam niyo po ba, pinatay po sila ng mga unbelievers. Sa ating panahon, meron po ba tayong ganung persecution? Sa ating panahon? Wala po. Sa ating panahon, so very comfortable po yung sitwasyon. Wala pong umuusik po sa atin ganito. Magalit lang ng magulang. So, hindi ganong malaking persecution po yun. Galit ng magulang or mga tawa-tawa ng mga kaibigan mo. Okay? O mga busy schedule. So, pero sa atin po, mabigat din po yun. Mahirap din dahil doon po tayo lumaki. Doon po tayo lumaki. Kaya ito po yung malaking ano din po sa atin, yung laman sa loob, yung inside enemy, and yung persecution, yung mga kalaban galing sa labas. Okay. Minsan yung kalaban po natin, ano po? Yung study. Study po yung kalaban po natin sa Christian living. Kapag masyadong apektuhan po yung yung Christian living dahil sa study, isipin po ninyong mabuti kung ano ang gagawin ko. Minsan may class po sa Sunday, so hindi po natin maiwasan po yon dahil sa mga sitwasyon. Kapag may class po sa Sunday, so sukot tayo agad? Kapag may class po sa Sunday, hindi po makaka-attend sa church dahil sa mga schedule ng school. Give up agad? Hindi pwede. Meron po tayong mga another mga way. Mga Wednesday sermon. Kung may schedule pa sa Wednesday sermon, kahit nasa bahay, makinig ka ng sermon every week. And then sa ibang mga fellowship schedule, pwede po doon mag-join sa fellowship schedule para makita po yung mga brothers and sisters. Kapag may kahit hindi regular schedule ng fellowship, so pwede po mag-church para makapatuloy-tuloy sa fellowship. Yung mga trabaho, kapag masyadong maapektuhan po tayo yung Christian living ng trabaho, kailangan po natin mag-isip mabuti, ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko? Yung mga pag-uusik ng mga unbelievers sa mga kamag-anak, sa mga family, mga magulang, kapag magulang umuusik sa akin, ano ang gagawin ko? So, kailangan maglinis ako
sa kwarto. Kailangan maghugas ako ng pinggan. Kailangan tumulong ako sa mga magulang. Kailangan mag-aral lang mabuti para makita ng magulang na tumaas yung grade ko sa school. Kapag may honor ako, and then tuloy-tuloy ako sa church. So, mahirap po pigilan nila kayo mag-church. Dahil nakita po nila na nagbabago ka. Nagbabago ka. Tumutulong sa bahay, and then masipag sa pag-aaral. Pag nakita ng magulang ganong mga bagay, so anong sasabihin ng magulang? Sige, tuloy. Hahayaan kita mag-church. Marami pong kalaban po natin sa ating Christian living, kapikatian, pag-uusik, tagutom o kahubaran. Yung tagutom, sa ating panahon, tagutom po ay related sa trabaho. Kasi kung pagbawas po yung trabaho, yung financial problema po ito sa ating panahon. Tagutom, kahubaran. Ito po yung related sa financial situation po natin. O paganib o tabak. Ano pa po yung 38? Sapagkat ako ay naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpaman nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo, Jesus na Panginoon natin. So, mga next time po, ito po yung kalaban po natin sa labas ay pag-usapan po natin mas detail. So ngayon po, sa natitirang oras po, tingnan po natin kung paano po tayo mapatunayan ng Holy Spirit. Siya po yung tumutulong po sa atin. So una sa lahat po, tumutulong po sa atin yung Holy Spirit sa pamamagitan ng words of God. Ephesians chapter 6 verse 17 po. Ephesians chapter 6 verse 17. Basahin po natin, 3, 2, 1. At taklayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Yung tabak ng Espiritu ay ano po? Salita ng Diyos. So anong ibig sabihin? Yung words of God ay ginagamit po ng Holy Spirit sa itong spiritual battle. Okay. Kapag nasa gera po tayo, dapat may sandata tayo. Kung walang sandata, kamay lang, paano laban? Kamay lang. No? May baril siya. Anong gagawin natin? May baril siya, kamay lang. Pwede? Laban? Patay agad. Kailangan yung sandata sa spiritual battle. Ito po yung spiritual battle. Isipin po natin, marami po tayong kalaban. Yung kalaban sa loob, laman, okay? Kahit pinuputol po yung mga damo, tumutubo pa? Tumutubo pa. Kahit pinuputol araw-araw yung damo, tumutubo pa. Parang buhok, parang kuko. Kuko, di ba? Kailan ilang araw po kayo? So, nail trim. Monthly kayo? Monthly kayo nail trim o weekly? Huh? Monthly? O yearly? Nail trim kayo? Yearly? Yearly. Ganitong kahaba. Huh? So, tingnan po natin, kahit nail trim po natin, pero tumutubo pa. Kaya yung haircut, mga nail trim,
Ganun po, yung ating mga laman ay kahit kinokontrol po natin ito, parang binubuhay siya muli. Mahirap ito patain. Yung dating ugali po, yung laman ng ating, yung pagnanasa ng laman, yung dating ugali, character, mahirap ito patain. Kahit pinapatay natin siya, pero sabi niya, ay buhay pa ako. Hindi pa ako patay, buhay pa. Kahit kinokontrol po natin ito, pero mahirap ito patain. Bumubuhay pa, tumutubo pa. So, ito pong spiritual battle, kailangan po natin sandata. Kung walang sandata po tayo, talo tayo. Yung ano po yung sandata po natin? Words of God. Okay? Yung Bible, words of God, ito po yung sword. Okay? Pansinin po natin ito. Okay? Yung tabak. Tabak ay sword, di ba? Sword. Okay. Ito po yung ginagamit po ng Holy Spirit. Yung tabak ng Holy Spirit. Anong ibig sabihin? Okay. Kaya kung walang words of God, so pwede magtagumpay? Hindi. Kung walang words of God, so talo tayo. Dahil yung words of God, yun po yung ginagamit ng Holy Spirit. Hindi po miracle. Hindi po yung mga miracle power, hindi po yung ginagamit. Kundi, yung salita, words of God, yun po yung ginagamit ng Holy Spirit sa ating spiritual battle. Tabak ng Holy Spirit. Siyang salita ng Diyos. Juan chapter 15. Juan chapter 15, verse 26. So balik kapag tumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Okay. So, chapter 15, verse 26. Yung Holy Spirit, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Yung Holy Spirit, magpapatotoo tungkol sa akin. Holy Spirit. Yung sino po ito akin? Si Jesus. Okay? Kaya ito po yung trabaho po ni Jesus. Yung Holy Spirit po ay nagpapatotoo tungkol kay Hesus Kristo. Kaya para maunawan po natin, kung makilala po natin kung sino si Hesus Kristo and kung ano po yung kanyang ginawa, kailangan po yung pagpapatotoo ng Holy Spirit. Okay? Pero yung Holy Spirit, saan po siya kumikilos? Sa words of God. Kaya Juan chapter 14 verse 26, itong 15 verse 26, and one chapter before, chapter 14 verse 26, Subalit ang mga aliw, Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa iyo. Yung Holy Spirit ay magtuturo sa inyo, magpapaalala sa inyo. Yung words of God ay tabak ng Holy Spirit. Yung tabak ng Holy Spirit. Dapat meron po tayong tabak. Kung wala, so, talo. Kaya Bible reading, kailangan po Bible reading. Every day, daily, Bible reading and meditation. Okay? Ito po yung kailangan po natin. Daily, Bible reading and meditation. Okay? Meditation. And kung pwede po, memorize. So, malaking tulong po yung memorize. So, reading muna. Kahit mga
Meron po tayong mga Bible reading checklist, okay? Kahit mga 3 chapters a day, 4 chapters a day, mga isang chapter, 5 minutes lang po yan, di ba? Isang chapter, 5 minutes lang. Kaya kahit 3 to 4 chapters a day, mga 15 to 20 minutes. And then, kapag mga kasamang meditation, mga 30 minutes, isipin po natin kung gaano kadaming ginugugol po natin sa cellphone. Kung mga ilang oras ginagamit po natin sa cellphone, pero sa Bible, ilang minute ginagamit po natin. Ganong busy po tayo, kaya wala po tayong oras na magbasa kahit 5 minutes a day or 10 minutes a day. So, wag po natin sabihin walang oras. Ang wala po dyan ay puso, hindi po yung oras. Kung may puso po, kahit papaano, kailangan po natin magbasa ng Bible dahil yun po yung tabak ng Holy Spirit. Yun po yung ginagamit ng Holy Spirit para tumulong sa atin. Kung walang words of God, paano siya tumulong sa atin? Kung wala po tayong words of God. Kaya ganitong mga sermon, and maraming sermon nasa YouTube, galing po sa Philippine Life Formation. So, makinig din doon kayo. Makinig. Ako rin po, habang nagdadrive ako, so madalas po, nakikinig po ako ng sermon. Sermon or mga praise, yung awit. Hindi lahat pumapasok ng sermon. Hindi lahat ng sermon pumapasok. Pero kahit ganon, so nakikinig lang. Minsan, may pumapasok sa akin. May ilang mga sentence ay parang pumatak sa akin. Malaking bagay po yun. Kahit 1 hour sermon, lahat kalimutan na. Pero isang sentence parang nasa akin. Itong pumatak sa akin. So malaking bagay po yun. Habang nag-drive po kayo, habang nag-laundry machine, nag-laundry or ginagawa yung mga bagay, so kailangan po yung words of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Salita ay ang Diyos. Salita ay Diyos. Salita ay Diyos. Ito po yung pinakadakilang blessing ng Diyos. Okay? Pinakadakilang blessing ng Diyos. Wala pong ganitong libro sa buong mundo. Okay? God's words. I-translate po sa lahat ng language ng buong mundo, and ito po yung ipinapahayag sa buong salibutan. So, minsan po, sanay po tayo sa mga sitwasyon. Lagi, nakikita po natin yung Bible, di ba? Bible. Parang Bible po ay napakadaling makuha natin. Okay? O kaya sa app, maraming Bible. Kaya doon po, nakakalimutan po natin minsan kung gaano kahalaga po yung Bible. Kung gaano, ito po yung Bible po ay isang miracle, itong Bible. Okay? Yung Bible ay isang miracle po ito. Okay? Paano po naisulat po nila ganitong mga words of God? For 1,600 years. Magmula sa panahon po ni Moises, BC 3,500, hanggang sa panahon po ni Juan, for 1,600 years. Okay? Ito po yung maraming mga propeta ginamit ng Diyos para makompleto po ito. Okay? And then, so 2,000 years, for 2,000 years, so maraming mga tao, gusto po nila tanggalin yung Bible ito. Alisin po itong Bible sa mundo. Pero yung Bible po ay nakapag-survive. Sila ang patay. Pero yung Bible po ay nakapag-survive. Okay? Hanggang ngayon. Kung meron po kayong sariling Bible, ito po ay isang miracle. Napakalaking blessing po ito.
Ito po yung napakahalagang biyaya po ito. Kung meron po kayong Bible. Kailangan po natin buksan po ito araw-araw kahit mga ilang chapters o ilang verses, kailangan po natin i-meditate. Kailangan lumalim po tayo sa ating fellowship. Yung pakikinig lang sa Sunday, ay ito yung basic, pero hindi po ito sapat. Yung pakikinig po ay hindi sapat. Kailangan meditation, yung personal fellowship with God, and kailangan po ito apply sa ating buhay. So para matingman po natin yung tunay na meaning of the words of God. And then prayer. Second po yung prayer. Ephesians chapter 6 verse 18. Ephesians chapter 6 verse 18. So, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at paksamo. Okay. So, manalangin kayo sa Espiritu. Okay. So, manalangin kayo sa Espiritu. Ano pong ibig sabihin? Manalangin kayo sa Espiritu. Kaya Roma chapter 8 verse 26, sabi po doon, hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Sabi po doon, hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ibig sabihin, hindi natin alam kung ano ang dapat sabihin sa ating prayer. May tamang prayer, meron pong mga prayer na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Meron pong mga makamundong prayer, makasalibutang prayer, selfish prayer. Puro para sa akin. Para sa aking kalusugan, para sa mga pamilya, mga para sa akin o para sa amin. Very selfish prayer. O makamundong prayer. Makasalibutang prayer po yan. Minsan, hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Yung prayer na hinahanap ng Diyos ay ayon sa kanyang kalooban. Kaya Holy Spirit, sabi dito, Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi may pahayag. So, yung Holy Spirit po, sabi dito, dumadaing siya, nakakry po siya sa loob natin. Ganon ka taimtim yung kanyang pangnanasa na sana po lumago po tayo sa ating pagkakilala sa Panginoon. Dumadaing po yung Holy Spirit. Dumadaing. Tumutulong po siya sa ating prayer. Kaya habang binabasa po natin yung Bible, so pinag-aralan po natin yung Bible, doon po, nakukuha po natin yung idea kung ano ang dapat sabihin sa prayer. Ulitin ko po, habang pag-aralan po natin yung Bible, sa Bible po natin kinukuha kung ano ang dapat kong sabihin sa prayer. Kung ano ang dapat kong hingin sa Panginoon. Okay. Ano ang dapat kong hingin? Okay. Ano po yung hiningi po ni Solomon sa kanyang prayer? Ano po yung hiningi po ni Solomon sa kanyang prayer? Wisdom. Hindi po yung kayamanan, hindi po yung mahabang buhay, hindi po yung buhay ng kaaway. So, di ba? Wealth, health, saka yung fame. Yun po yung hinahanap ng maraming tao, di ba? Sana yung mga kayamanan o mahabang buhay, sana tagumpay ako. Ito po yung tatlo po ay hinahanap ng maraming tao sa kanilang prayer. Pero si Solomon po ay hiningi po niya wisdom. Ano po yung wisdom? Kalooban ng Diyos. Para malaman po kung ano ang tama o mali. Kung ano ang mahalaga, kung ano ang hindi mahalaga, yun po yung wisdom.
kung ano ang kalooban ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos, kung buhay ang Diyos, dapat natin siyang tanungin, Panginoon, ano ang kalooban mo? Ano ang dapat kong gawin sa buhay ko? Yun po yung dapat kailangan itanong sa Kanya. Kalooban ng Diyos. Yun po yung wisdom, kailangan din po natin hingi sa Diyos. Judas chapter 1 verse 20. Judas chapter 1 verse 20. Judas chapter 1 verse 20, Unit kayo mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong sarili sa inyong banalang pananampalataya, manalangin sa Espiritu Santo. Manalangin sa Espiritu Santo. Okay? So, habang ganito po sana gawin po natin. Pahabain po ang ating prayer muna. Pahabain yung ating usap sa Diyos muna. Okay? So, siguro meron po dito na hindi mahaba yung prayer. So, ako din po, hindi ganun kahaba yung prayer. Yung reading Bible study, pwede po ako magdamak Bible study. Pero yung prayer, mahirap magdamak. Parang ubos agad yung bala. Bible studies, ako po, Bible study, pwede ako magdamak sa Bible study. Mahilig po ako sa Bible study. Pero prayer, mahirap, mahabang prayer. Kailangan exercise. Sa una, 1 minute lang. Kung hindi pa kayo sanay sa prayer, kailan po nanalangin po kayo? Pagkagising sa umaga, nag-pray po kayo? O cellphone agad hinahanap? Pagkagising sa umaga, kailangan opening prayer. Di ba? Opening prayer, isang araw. Okay. Di ba, alam niyo po ba, maraming tao ay hindi po sila gumising kaninang umaga. Hindi sila nakagising kaninang umaga. Yung last day, kagabi ay last day nila. Maraming tao. Okay. Pero tayo, gumising tayo kanina. Nandito po tayo. Kaya nagpasalamat po tayo sa Diyos. Isang panibagong araw. Okay. Tumitibok pa ang aking puso. Palakas pa. Okay. Yung katawan. Pwede nakakalakat pa. Okay. Itong isang another day. Bakit ibinigay ng Diyos sa akin? So, may purpose. Wag po tayo tumakbo sa mga makamundong buhay. Wag po tayo pumasok sa mga kailangan gawin sa buhay. Mga study. O kung halimbawa yung araw nito, halimbawa bukas exam, yung exam day, examination. Di ba stress? Pero sa umaga po, bago mag-isip ka about exam sa school o mahalagang schedule sa work, sa trabaho, so kailangan humarap muna sa Diyos. Kausapin muna si God para sa itong panibagong araw. Panginoon, ano ang dapat kong gawin? Sana maging ganito yung buhay ko. Matupad yung kalooban mo sa araw na ito. Hindi yung mga plano ko, yung schedule ko, yung mga pangarap ko. Yung sana maging makapasa ako sa exam o sana maging okay yung presentation, sana maayos yung mga meeting o mga contract. So, pero kailangan din po natin sabihin, sana yung kalooban mo ay matupas sa araw na ito. Saka yung mga kaluluwa na hindi paligtas, isama rin po sa prayer. Yung mga mahal po natin na hindi paligtas, isama rin sa prayer. Okay. Sana itong araw, lumago ako sa pag-ibig. Sana patawarin ko yung mga nakakasala sa akin. Sana lumago ako sa aking faith. Sana lumago ako sa aking
pakakilala sa Diyos. Sana lumako ako sa pag-ibig. And bago matulog, kailangan din pong prayer. Si Daniel po, ilang beses po siya nanalangin? Si Daniel? So, 3 times a day. Ito po yung routine po niya, si Daniel. Okay. Routine po ni Daniel, 3 times a day, yun po yung mga everyday ginagawa niya. So, nanalangin po siya patungo sa bintana. Isang bintana sa kanyang kwarto, yun po yung bintana ay patungo sa Jerusalem. Parang simbolo po yan ng Diyos, yung presensya po ng Diyos. Kaya 3 times a day, nanalangin po siya. Kahit, di ba alam po natin na may utos po ng hari na hindi pwede sumamba sa ibang Diyos, liban sa yung ribulto, gintong ribulto ng hari. Pero si Daniel po ay tuloy-tuloy po siya sa kanyang prayer sa Diyos. Kaya nahuli po siya agad, hinuli po siya agad, ay nihagi sa yungib ng leon. Alam po ito ni Daniel kung ano ang mangyari. Nung nag-pray po siya sa kanyang kwarto, alam niya na maraming tumitingin sa kanya. And then, pagkatapos ng prayer na ito, ay ihahagis po siya sa yungib ng leon. Alam po ito ni Daniel, pero hindi po siya sumuko. Hindi po siya sumuko sa kanyang prayer. Hindi po siya huminto sa kanyang prayer. Dahil yung prayer po, yun po yung puso niya sa harapan ng Diyos. Yung thankful mind. So, nagpasalamat po siya sa buong buhay. Yung prayer po ay yung ating personal thankful mind sa Diyos. Ano po yung 3 bagay po kailangan po natin sa ating prayer? Request agad, request. Bago po tayo mag-request, ano pong muna? So, mga thankful muna. So, magpasalamat. Pasalamat muna. Yung bilangin muna yung blessing. Huwag po natin bilangin yung mga kulang. Huwag po natin bilangin yung kulang, bilangin muna yung mga blessing na ibinigay ng Diyos sa akin. Yun po muna, doon muna magpasalamat. Thankful mind. And then, repentance, kailangan din po. Kasi mahina pa po tayo. Kaya yung mga nagawa po natin kasalanan sa harapan ng Diyos, ay kailangan po natin pagsisihan po ito. Yung pagpapasalamat, repentance, and then request. Kung meron po tayong prayer request, so ipaabot natin sa Diyos. Yun po yung mga kailangan po natin sa ating prayer. So Romans chapter 8, verse 26. So Romans chapter 8, verse 26. So, basahin po natin ito. 3 to what? At ganun din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, unit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi may pahayag. So yung Holy Spirit po ay tumutulong sa atin, sa ating prayer. Kaya sa una, 5 minutes muna. So yung prayer sa pagkain, yung bago kumain po tayo, nagpa-pray po tayo. So yun din po yung kailangan po natin bago kumain ng pagkain. So kailangan magpasalamat muna sa Diyos. And bukod pa po sa mga meal prayer, so kailangan po natin yung prayer. Sa una, 5 minutes prayer muna. I-try po natin 5 minutes. And then, kung hindi mo alam kung anong sasabihin, so sumulat ka sa prayer. Yung mga mahal mo sa buhay na hindi pa ligtas, ilistahan. Sa itong summer retreat po, meron po tayong prayer request. So, ilistahan po natin yung mga gusto po natin invite sa summer retreat, target sa evangelism. Kung wala,
So, may problema ka. Dapat meron po tayong mga listahan, yung prayer request. Isulat mo muna. Tapos, pwede po basahin yon sa prayer. Pwede po basahin. Kaya 5 minutes muna, and then, mga 10 minutes, unti-unti, pahaba yung ating prayer. Matutunan po natin yung prayer habang prayer. Yung prayer is the best teacher how to pray. Kaya mag-try ka muna mag-pray. Sa una, so mahirap kausapin si God. Parang nasa malayo siya, parang nasa malabo siya. Parang hindi siya sumasagot sa inyong prayer. Mahirap siya kausap. Mahirap ka humarap sa Diyos. Mahirap ka humarap sa presensya ng Diyos. Kailangan po yung quiet time, kailangan po yung quiet place. And then, so pagdating sa church, mag-pray ka muna. Pagdating sa fellowship, mag-pray ka muna. Pag bumisita ka sa mga kapatiran, mag-pray ka muna. So yung prayer, so make our habit prayer. Anytime. Yung prayer, kapag nagpa-pray ka, so yung prayer, magtuturo sa inyo how to pray. Okay? Hindi po ito theory, hindi po ito knowledge. Yung prayer ay matutunan po sa pamamagitan ng experience. Experience. So, kaya ngayon po, pinag-usapan po natin about Holy Spirit na tumutulong sa ating kahinaan. Okay? Nung masama po tayo, iniligtas tayo ng Diyos. Ngayon, mahina pa tayo, pero tinutulong ang tayo ng Diyos. Kaya, so kahit maraming beses, bumagsak po tayo sa maraming pagsubok o sa ating Christian living, pero pwede po tayo bumangon ulit. Bakit po? Ang Diyos po ay hindi bago sa atin. Ang Diyos po ay hindi sumusuko sa atin. Nandyan po siya lagi na naghintay sa atin na bumalik at bumangon ulit. Okay? Yun po yung pag-ibig ng Diyos. So, okay po, manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa inyong mahalagang mensahe para sa amin. Sa kabila ng maraming kahinaan at kakulangan sa aming pamumuhay Kristiyano, salamat po, Panginoon, sa inyong gabay at tulong sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami na magtiwala at umasa sa inyong tulong at gabay, at turuan niyo po kaming sumunod sa lahat ng pagpanubay sa amin. Sa itong darating na summer retreat, kumilos po kayo sa bawat isa sa amin dito upang sumali po kami sa sakripisyo at dalhin po namin ng mga maraming naliligaw na kaluluwa, lalo na po yung mga mahal po namin sa buhay, sa itong dakilang gawain. Naniniwala po kami na kakikilos po ang Panginoon sa itong dakilang gawain, na ma-experience po namin ang dakilang kilos ng Panginoon. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen.